Sa hirap ng buhay, ngayong may problema sa langis, ang 100 piso mo noong 2018, 75 pesos na lang daw ang halaga ngayon. Siguro marami sa ating mga kapatid iniisip dapat pag namamalengke o nag-grocery, yung 1,000 piso nyo parang konti na lang po yung nabibili. Ito po yung dahilan, yung purchasing power. Yan nga po ay kasunod rin ng halos pagdoble ng ating inflation rate ngayong Marso. Narito po ang report ni Mobile Journal Ray Vicente. Hanggang saan aabot ang piso mo? Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang halaga ng piso kumpara noong 2018. Ngayong taon, ang piso raw parang 75 centavos na lang ang halaga. Kaya kung meron kang 100 pesos, parang 75 pesos na lang yan ngayon. Ang 1,000 peso noong 2018 ay katumbas ng 750 pesos ngayon. Apekto raw ito ng bumabang purchasing power. Pero anong ibig sabihin ng purchasing power? Simple lang, kung gaano karami ang kaya mong mabili ng pera mo. Ganito para madali nating maintindihan. Kung noong 2018 sa halagang 100 pesos ay meron ka ng tapsilog, tapa, sinangag, itlog. Ngayong 2026, yung 100 pesos hindi na pang tapsilog, pang tapsi na lang, walang itlog o kumonti na ang tapa. Ganon din ang pera mo, nabawasan na ang kaya nitong bilhin. Ramdam yan ng ilang nakausap kong mamimili. Kasi bilang 4 yung anak ko, yung 1,000 parang 2.5 day lang sa amin. Or minsan less than 2 days pa nga, lalo na kapag may mga kailangan sa school. Tapos yun nga, kailangan sa school, bayaran. Tapos yung sa pagkain, sa pagbaba kasi ng value ng peso, talagang kailangan mong mag-isip kung paano mo siya pagkakasahin talaga, yung perang hawak mo. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng kakayahang mamili ay epekto ng mataas na inflation. Yung purchasing power of peso natin kasi inversely related yan sa inflation rate. So syempre pag tumataas yung inflation, bumababa yung ating purchasing power. Nitong Marso, tumaas sa 4.1% ang inflation. Kumpara yan sa 2.4% noong Pebrero. Pinaka-nagtulak dyan ang serye ng oil price hike. Sa Kamara, pinakamadali na ang pagpasa ng panukalang 200 pesos na aumento sa sahod kasunod ng PSA report sa pagbaba ng halaga ng piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Ray Vicente, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.